Pritong hubad na manok o pritong Bisaya. Tara, luto po tayo. So, ito na yung nabili kong manok. This is about 1.5 kilograms. Chop natin ito ng serving size. So, ugasan natin ito ng maigi and then i-drain po natin para matanggal po yung excess na liquid ng ating manok. So, after natin na malinisan ng mabuti yung ating manok, ito po yung ating i-drain. Importante po na ma-drain natin ito ng maayos at matuyo po siya para kumapit po yung ating marination. Hello po mga katropa, welcome po again sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, gagawa po tayo ng isang napakasimpleng recipe na sigurado pong inyong magugustuhan. Ito po tinatawag na pritong hubad or pritong Bisaya. So ito po palagi yung makikita natin sa mga piyesta po sa amin sa Iloilo at isa po ito sa mga nauunang nauubos pagdating po sa mga handaan. At ito na po yung ating mga ingredients. 1.5 kilogram na chicken whole. Ito po yung aking hiniwa na po into serving size. Depende po yan sa inyo kung gaano po kalalaki yung gusto nyo pong hiwa. So, yung ginawa ko po dito, ganito lang po kalaking hiwa yung ginawa ko. Okay? 1/4 cup na soy sauce. So, ito, i-extract natin. Ilalabas natin yung kanyang juice. 1/4 cup na kalamansi. 5 pirasong butil ng bawang. Ito po yung ating didikdikin. 1 pirasong chicken broth cubes. 1 teaspoon na black ground pepper. At 1 teaspoon na sugar. So, i-marinate lang po natin yung ating chicken. Wala pong sikreto dito. Yung sikreto po bakit mas masarap po ito dahil sa ating marination. So mga katropa, prepare na po natin yung ating chicken marination. Ilagay na po natin yung ating chicken. So make sure po na yung ating chicken is tuyong-tuyo. Wala na po siyang excess na tubig. Okay? And then, ilagay na po natin yung ating 1/4 cup na toyo. So make sure po na yung gagamitin nyo is light soy sauce. Pag gumamit po tayo ng dark soy sauce, may possibility po na mangitim po siya kaagad at masusunog. Okay? And then, sunod na po natin yung ating 1/4 cup na kalamansi. So, you can substitute lemon, kalamansi, or kung wala po talaga, pwede pong sukang tuba. Okay? Or suka. Pwede na rin po yan. Ilagay po natin dyan. Ilagay na po natin yung ating bawang. This will help para lalong bumango yung ating pritong hubad or pritong Bisaya. Ilagay na po natin yung ating 1 teaspoon na sugar. Ito po ay tutulong para mabalance po natin yung lasa ng ating marination. At maglagay tayo ilagay na po natin yung ating chicken bouillon cubes. Ito po yung ating durugin para madali po siyang matunaw during our marination. About a teaspoon of black ground pepper. Okay. And then, i-mix na po natin. So, ito pong ginamit ko po dito is hindi po ito native na manok. But, yung outcome po nito is lasang native po na manok. Alam naman po natin na yung native po na manok ay mas masarap compare po doon sa 45 days na nabibili natin sa palengke. So, i-mix na po natin hanggang mag-incorporate po yung ating
marination. I-marinate po natin ito ng minimum po ng 2 hours, or para po mas masarap, we can marinate this one overnight for best result. Okay? So, i-marinate po natin ito, takpan po natin ito ng clean wrap or plastic wrap. So, see you po after 2 to 3 hours. So, mga katropa, after 2 hours na pagmamarinate sa ating chicken, ito na po yung ating chicken. So, make sure po na pag nag-marinate po kayo ng inyong chicken, ay ilagay nyo po sa refrigerator para hindi po mag-growth yung bacteria. Kasi kung nasa room temperature lang po o di kaya dense po or mainit yung inyong lugar kung saan po kayo nagmamarinate, ay may possibility po na mag-growth po yung bacteria. So, hindi po maganda sa inyong kalusugan. Ilagay natin dito sa ating salaan and then i-drain po natin para matanggal po yung excess na liquid. Okay. So, hayaan po natin na mag-drain po yung excess na marination para hindi po tumalsik yung mantika. So, iwanan po natin yan about nasa 3 to 5 minutes lang para ma-drain po. So, magsalang lang po tayo ng mantika. Make sure po na mainit yung ating mantika, and then iprito na po natin yung ating manok. Hintayin po natin na mag-raise ang temperature. Huwag po kayong maglagay ng manok na hindi pa po mainit yung inyong mantika. Okay? Kailangan po nasa 175 degree Celsius in above yung ating mantika. So, i-check po natin. So, nasa 186 na po yung kanyang temperature. So, pwede na po nating iprito yan. Ilagay po natin ang dahan-dahan. So, kailangan po, wag po nating i-overcrowd yung ating manok para makuha po natin yung magandang kulay. Okay, yung dark brown na kulay ng ating manok. Kailangan po, wag po siya masyadong overcrowd para hindi po bumaba yung temperature ng ating mantika. And then, hintayin po natin ng mag-brown po siya ng konti. Okay? So mga katropa, after 3 minutes, tingnan pa natin yung ating pinipritong manok. So, check po natin pag medyo dark brown na po siya, pwede na po natin itong balik na rin. Okay? Tingnan nyo po mga katropa, ang ganda po ng kulay niya. Then, takpan natin ulit. Hintayin natin ulit na maluto po yung kabilang side. So yan na po ang magiging itsura niya mga katropa after po na mabaliktad natin yung ating chicken. Wow, look at that mga katropa. Ang ganda na po ng kulay niya. So hintayin na lang po natin na maluto yung kabilang side and then hanguin po natin. So I think okay na po yung ating chicken. Luto na po yan. So kailangan po wag po masyadong mainit, no? Yung ating mantika. Halfway po ng ating pagluluto, hinaan po natin ng konti para hindi po siya masunog. Okay. So normal lang po yan, yung mayroon po siya mga charcoal marks sa labas kasi yan po yung mga bawang na dumikit. Okay? So pwede na po natin tanggalin. Okay? Drain po natin sa ating oil strainer. Yan. Tingnan nyo po mga katropa, ang ganda po ng kulay. Parang native po na chicken ang lasa nito mga katropa. Yan. Ito na po yung ating first batch. So, ipiprito rin po natin yung remaining po na batch ng ating chicken. But before po natin isalang yung ating pangalawang batch ng ating chicken, make sure po na tanggalin po natin yung mga bawang po na prito natin. Yan. Kasi pag nasubrahan po yan ng luto, yan po ipapait. So, pwede po natin ilagay dito. Yan. Masarap po yan sa kanin. So, tanggalin po muna natin yung mga bawang para hindi po siya masunog. And then, isunod pa natin yung another batch ng ating pagluluto. So, again, as I said before, wag nyo pong i-overcrowd yung inyong chicken para maluto nyo po ng maganda. Kasi pag
bumaba po masyado yung temperature ng ating mantika, hindi po magiging maganda yung kalalabasan ng ating fried chicken. So sa mga nagtatanong kung ito ba pwede rin gawin sa pork, pwede po. Same procedure lang po. Same lang po ang marination, yung mga ingredients. At ilalagay ko po sa description box sa ilalim. Tingnan nyo lang po doon yung complete ingredients kung paano ko po ito minarinate. Okay? So hintayin po natin ulit na maluto po yung ang kabilang side po ng ating chicken. So mga katropa, luto na po yung ating second batch ng ating pinipritong manok. Yan, tingnan nyo po. Tamang-tama na po yan. Tanggalin na po natin ito sa ating first batch. Tanggalin po natin ulit yung mga bawang po dyan para hindi po pumait. Sayang. Yan. And then nilagay na po natin yung ating last batch ng ating iprituwing manok. At gusto ko na rin po i-remind sa inyo na yung ginamit ko pong marination dito ay huwag nyo na pong gamitin. Hindi na po pwedeng gamitin yan sa ibang recipe, okay? Discard nyo na po yung ginamit nyo pong marination dito kasi may bacteria na po yon, okay? Here you go mga katropa, ito na po yung ating pritong manok, Bisaya style or pritong manok na hubad. Again, ito po si Chef Angel, nagsasabi sa inyo mag-ingat po kayo palagi and God bless!